Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at meron po tayong pasyente sa harap ko. Okay, so ilang taon na po kayo? 40 po. 40. At ano pong trabaho natin? Sa balay lang po, helper. Balay. Helper kayo. Okay. Bali, nangamo ka. Yes po. Okay. Sa bahay, kayo ang lahat. Laba, luto. Laba lang po, bata. Limpyo, Okay. Ang magluto kung amo. Okay. Ilan bang miyembro sa bahay? 4 sila. 4 sila. Kayo ang panglima. Oo. Okay. So, naglalaba kayo para sa kanila. Opo. Marami ba? Maraming, Hindi naman marami. hindi ba sila yung tipong Abot po. ilis Ah, or hindi. ano pa? Hindi. Pumapalit ng damit palagi, hindi lang very po, good. hindi po. Okay. So, anyway. So, ano pong problema natin ngayon? Ito po. Ano yan? Sa paa? Ito po. Paano nag-umpisa ito? Parang kagat ata ng lamok at kinamot mo ata ito, no? Yes po. May lamok pala. May lamok pala doon. Noon na po sa bahay namin. Bahay ninyo. Stay out man ako. Ay, stay out pala. Oo. So, every alas 5, Every 8:30 uwi na po. 8:30 ng gabi? Oo. Oh. Malapit ng bahay ninyo sa Sa kuan Sa ni sa Jerome Agdaw din sa kuan sa Buhangin. layo no? Okay. Tapos pagdating sa bahay, may mga lamok. How about sa kabila? Nakagat rin po kayo ng lamok? Dati. Kaya mga kagat ng lamok yan. Kinamot mo yan, kaya na-infeksyon, kaya may nana na, may lusay kayo o kulani dyan sa singit. Wala. Sa singit dito, wala po. So anyway, meron siyang infection, no? Pero ilapit ko na lang itong ano natin na para makita ninyo yung infection niya sa balat. Ayan. So ito yung ibang ebidensya na nakagat siya dati. Pero ito mukhang kinamot niya kaya nagkaroon siya ng infection, no? Yes po. So anyway, so para diyan syempre bago ako magreseta, gusto ko siguraduhin kung ano yung dahilan. Kasi hindi naman hanggang magreseta tayo sa infection, no? Hindi lang hanggang doon, pati rin kung ano dapat iwasan niya para hindi maulit na naman. Kasi sa ngayon po, bawal magkakasakit. Lalo yung parehong sakit. So, kaya advice ko rin, bukod sa magreseta ako na yung lamok, pakiayos nga. Wala kayong screen sa bintana ninyo? Wala po. Yun. Paki-screen. At saka yung pinto naman, huwag mong iwanan na nakabukas. Kasi, syempre, pag papasok yung lamok sa loob ng bahay, syempre, anong susunod? Ayan. Tapos, pag makagat, anong susunod? Kamutin. Pag kinamot, anong susunod? Syempre, lalo pag may mikrobyo mismo dyan sa balat or may mikrobyo dito sa kuko niya, pag kinamot, syempre, pag meron konting sugat, pasukan ng mikrobyo. Okay? So, saan galing pala yung mikrobyo? Syempre, pwede galing sa lamesa, no? O paghawak ng paa or paghawak ng tsinelas, lalo sa sahig, ang dami mikrobyo yan. Kaya, iwasan talaga natin kamutin. Okay, yung kati, ha? Okay, so yun ang importante, ha? Okay, syempre kailangan din magligo. Lalo pag galing sa trabaho, diretso banyo. Hindi pwede yung alas 8:30 na kasi dok gabi na. Baka maging bulag ako, no? Yun ang akala ng mga tao. Maling akala yun, no? Hindi kayo magiging bulag, dili mo mabuta si Bisaya pa kung maligo kayo sa gabi. At kung basa pa yung buhok ninyo, pwede naman kayo maghiga kaagad. At hindi kayo magiging ganon. Kasi akala nila, okay, mabuang daw sa Bisaya. Ano pag Tagalog sa buang? Magiging baliw, no? Hindi totoo yan. So, kailangan, pag uwi sa bahay, diretso banyo. Kasi, habang sumasakay tayo ng jeepney,
eh syempre maraming dumidikit sa katawan natin. Usok, pag nasa labas o nasa loob. Okay, sa loob ng jeepney, usok, alikabok, no? At saka mikrobyo. Kung kailangan, maligo, diretso. Ha? Okay, so yun ang importante rin. Ha? Tapos, bawal magkamot. Kung makati, ganun lang. Rub lang, rub. Do not scratch. Kasi pag konting scratch, konting gas-gas, ano mangyari? Pasukan kagad ng mikrobyo. Lalo pag meron buhok dyan. Kasi kung saan maglabas yung buhok, doon po papasok ang mikrobyo. Okay? So, huwag kayong kumamot pag makati, scratch lang. At saka, mag-apply ka agad ng cream para hindi ka kati. Ito yung cream para sa kati, ha? Kahit pati yung infected na kagat, infected na portion, pwede kayong mag-apply dyan. Kasi, para yung pamamaga dahil sa infection, babawasan at mas madaling gumaling, ha? So, ang cream po ay hindi lang po kung saan ang makati, pati rin sa pamumula ng balat dahil po sa infection. Ha? Okay? So, mag-apply kayo ng cream. At saka, syempre, mag-inom kayo ng antibiotic. Ha? Okay? Pwede cefalexin, pwede ciprofloxacin 3 times a day for 7 days. Okay? At saka para sa pamamaga, dahil namamaga nga, no? Diclofenac sodium 3 times a day for 5 days. At saka syempre, kailangan ipatong ninyo yung paa ninyo. Ha? Ipatong. Wag ninyo ibitay. Basta. Bubog siya doon. Syempre, ipatong ninyo sa silya. Ka-level sa bewang. Ha? Pag nasa kama, wag ninyo sa dulo ng kama yung paa ninyo. Wag ninyo ibitay. Ano magbitay sa Tagalog? Basta. Ganun. Ha? Kailangan nakapatong yung paa pag nakaupo kayo sa silya. At pag nasa kama kayo, pwede kayo maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod. Okay? Pero ka-level siya sa bewang syempre. At ang pinaka-importante dyan, maglagay kayo ng cold compress. Malamig na face towel or ice water. Diretso dyan. Kasi yun na po ang pinakamabilis na paraan kung paano mapigilan natin ang paglala. Kasi po, pag malamig, hindi na mag-multiply yung mikrobyo. Kasi ang mikrobyo po, nagmumultiply kung 37 degrees centigrade. Katulad sa temperatura ng katawan natin. Mainit sa loob kaya 37 degrees centigrade. Okay? Sa kwarto naman, kadalasan, pag walang aircon, 32 degrees centigrade. Okay? Pero pag umulan, syempre, bababa yan to 30, ganon, or to 29 degrees centigrade. Pero yung sa loob ng katawan natin ay 37 degrees centigrade. Kaya mas mainit po yung loob ng katawan natin kaysa yung sa loob ng kwarto. Okay? Gustong-gusto ng mikrobyo yan pag 37 degrees centigrade. Kasi doon pa sila pwede mag-multiply. Kaya patungan natin ng malamig na face towel or ice water. Ha? Bukod sa yung gamot i-apply natin, yung betamethasone na cream, at saka yung antibiotic ciprofloxacin, at saka yung pamamaga ay diclofenac sodium para sa pamamaga. At ang pinaka-importante sa lahat, okay, kailangan matulog na maaga para hindi tayo matalo sa mikrobyo, okay, para lalakas ang resistensya or immune system. Okay? Matulog tayong maaga. At pangalawa, huwag tayong mapagod. Okay? Pag medyo pagod na, upo kayo muna sandali. Ha? Huwag kayo mag-straight na magtrabaho for 2 to 3 hours. In between, kailangan mag-rest para hindi babagsak ang ating immune system. Ha? Okay? Maraming salamat po.